Hindi bababa sa 130 barangay na ang direktang naapektuhan ng ashfall na nagalborotong Bulkang Mayon. Kaugnay po niyan, makakausap natin PHIVOL's Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, sir, magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Kumustahin po namin ang latest monitoring ninyo sa aktibidad ng Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras? Okay, so patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano tulad ng yung pagkaroon ng lava flow, rock faults at paminsan-minsang collapse generate PDCs. In fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 rock faults, and 4 na pyroclastic density current or PDC or yung tinatawag sa Bicol na Uson. And right now, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. At given the sustained activity na nabanggit po ninyo, how possible is it na maulit po yung nangyari nung Sabado na napakalakas na pagbuga ng abo at ng usok at ng uson? The possibility is always there for as long as may effusive activity pa rin, patuloy pa rin magkakaroon ng PDC. Hindi lang natin malalaman kung gaano kalaki, but every now and then magkakaroon pa rin ng PDC for as long as nasa alert level 3 and for as long as nasa continue pa rin yung effusive activity ng Mayon Volcano. Para mas maintindihan lang po ng ating mga kababayan, ano ba yung nag-trigger sa pagbuga ng makapal na usok at abo ng bulkan nung Sabado? And prior to that, hindi ho ba, correct me if I'm wrong, nasa alert level 1 lamang po ang bulkan? Tama po ba? Hindi, nasa alert level 3 ang Mayon Volcano since January 6 pa. Since January, okay. Yes, that's right. And yung nangyari kasi nung Sabado nagkaroon ng PDC dahil sa paulit-ulit na pag-collapse ng mainit na lava mula sa summit or upper slope. So dahil tuloy-tuloy ang lava effusion natin, may bahagi ng lava flow na naging unstable at kaya ito bumagsak. Okay. So ibig sabihin, hindi ho biglaan yung nangyari nung Sabado. Kumbaga namumuro na talaga. It was bound to happen. Yes, that's right. Yung PDC kasi pwede siyang ma-generate in several ways. Pwede siyang maaaring mula sa collapse ng lava dome or lava flow. Ito yung nangyari nung Sabado. Pwedeng mula sa explosive eruption na hindi naman nangyari. And mula din sa collapse ng eruption column na hindi rin nangyari. So may naiipon na lava doon sa dalisdis ng bulkan, yun yung bumagsak. So siguro po talagang let's take this opportunity na stress po yung kahalagahan ng patuloy na paghahanda. No? Kasi gaya niyan, alert level 3, people were going about their daily business tapos bigla ho nagkaroon ng ganyang katinding pagsabog. That's the reason why meron tayong permanent danger zone, 6 kilometers. Dapat walang tao inside the permanent danger zone kasi nga anytime pwede magkaroon ng PDC katulad ng nangyari nung Sabado. Okay. Buti na lang yung PDC natin ay hindi niya na-breach yung 6-kilometer permanent danger zone. Nasa 5 kilometers lamang. So sa ngayon po, Dr. Bacolcol, sa assessment ninyo, kailan kaya pwede pabalikin ng mga residente sa kanilang mga bahay o wag muna? Yung mga nakatira doon sa yung nilikas dahil nakatira sila doon sa permanent danger zone, dapat hindi na talaga sila bumalik doon. Yes. Sana matulungan sila ng mga LGUs para makahanap sila ng permanent resettlement outside the permanent danger zone. Dr. Bacolcol, sir, maraming salamat. Thank you for joining us this morning. Maraming salamat din. Nakausap po natin PHIVOL's Director, Dr. Teresito Bacolcol.